Alam mo, kaibigan, one day, I will be taken up to the air, or if death overtakes my life, then one day I will open my eyes in the presence of the holy and living God in heaven. Pero alam mo, yung mga taong walang Kristo sa kanilang puso't buhay, unprepared, unbelieving, with religion but with no hope, with religion but with no forgiveness of their sins. Hanggang ngayon naghahanap. Alam mo, hindi mo babantayan ang pagbabalik ng Panginoon. The Bible says, "Behold, He cometh. He cometh in the clouds. And those that have prepared their lives to meet the Lord will see Him and will meet Him in the air." Nais kitang tanungin, ikaw ba ay nakahanda na sa huling kaganapang ito? When Jesus takes those precious souls with Him. I was then a 19-year-old teenager when I first heard about the gospel, the precious gospel of the Lord Jesus Christ, and showed me that I was a sinner and that I needed a Savior to save me from my sins. So ako po ay estudyante pa lamang noon. And it was a year after when I became a part of this ecclesia, 1984. So, huwag niyo na pong kwentahin yung edad ko ngayon. So, standing behind this sacred desk right now, I recall those precious memories, yung po mga sinaunang karanasan. Alam niyo po, hindi natin makakalimutan yan eh. Tama po ba? Especially those that really made an impact in your own life. Okay? So kasama na po dyan yung mga personal experiences natin na hindi natin makakalimutan. Hindi ko po makalimutan yung araw na ako po ay natagpuan ng Panginoon sa aking mga kasalanan. I was then a student, wayward, lost, without direction, walang purpose sa buhay. Parati na lang nagtatanong, ito lang ba ang gagawin ko sa buhay? Until one day, I heard the blessed gospel of the Lord Jesus Christ. The gospel is the good news. Bakit po good news? Ito po yung magandang balita. Lalo na sa panahon natin ngayon, wala na tayong naririnig na mabuting balita. No? Tama po ba? Wala na tayong nakikita o naririnig na magandang balita. But if you will just pour your heart and listen to the message of this divine book written by a divine author, actually, this Bible, as I learned, has an acronym which says, Basic Information Before Leaving Earth. Ulitin natin. Ano po yung Bible? Basic Information Before Leaving Earth. Ito daw yung huli mong dapat na malaman, intindihin, like a survivor's manual. Okay? So hindi mo dapat palalagpasin ang pagkakataon na makinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Amen? Why? Because this Bible will bring change to your lives. It will transform your life from the inside out. Okay? I was then a young man, hindi ko alam ang ginagawa sa aking buhay until one day, God saw me and lift me up from that miry clay of sin na aking pinanggalingan. Lahat po tayo doon na nanggaling. Okay? So this morning, I'd like all of us to please rise. Let us take on one of the familiar lessons that is always preached dito po sa ating ecclesia. Turn now to Hebrews chapter 9, verse 27-28. Basahin po natin to na sabay-sabay. Narito po ang mensahe ng salita ng Diyos. Ito po ay mensahe na una kong napakinggan sa ating mahal na tate, Dr. Benny M. Abante Jr. Hindi po ganito kaganda ang ecclesia at that time. Okay? So, Hebrews 9, basahin po natin sabay-sabay. Is that flash on the screen? Alright? Have you found the verses? Say amen. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Go. And it is appointed unto man once to die,
but after this, the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So this morning, let me bring the message that I first heard from our beloved pastor, entitled The Four Basic Truths. Ang apat na payak na katotohanan na dito lamang sa Biblia natin makikita. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, dakilang Ama sa langit, kami po'y naninikluhod ngayon. Kaawaan mo kami, Panginoon, patawarin mo ako sa aking maraming kasalanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At salamat po kay Jesus sa kanyang dugong tinigis sa krus ng Kalbaryo, nilinis mo ang aming mga kasalanan. Gayon din sa mga taong lalapit sa Kanya upang tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas. So God, I pray that you would take a hold of the message this morning as this is being heard across the waves, doon po sa internet, doon po sa radio. And I pray, dear Father, na kayo pong kumausap sa bawat isa ng kapangangailangan na ang mga katotohanan ito ay kanilang maunawaan with clarity. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Maaari na po kayo magsiupo. If we have the slides on the screen, yung pong ating, ito pong mensaheng ito is something that we teach sa ating pong mitosis. So these are the very lessons na binigay po ng ating mahal na pastor, taken from the Bible. First and foremost, we find that the Bible has 66 books written by about 40 different authors of different times, different generation, makakaiba pong katayuan, different pedigree of men. Alright? Ito po ay nagpapakita ng isa lamang mahalagang mensahe. It speaks about God's saving love, ang kanyang biyaya na kanyang binibigay sa bawat isang makasalanan na lalapit sa kanya at tatanggapin ang mensahe ng kaligtasan. In John chapter 5 verse 39, even the Lord Jesus Christ said, sabi niya, if we could flash that on the screen, tingnan po natin to. John 5:39. I have the Bible here written in Tagalog. Okay? So sabi po rito, nagsasalita ang Panginoong Hesus, saliksikin natin ang kasulatan. Ito daw pong Biblia. Saliksikin natin. Sapagkat sa mga ito, iniisip ninyo na mayroon kayong walang hanggang buhay. At sila ay ang mga ito na nagpapatotoo sa akin. Okay. So naunawaan po ba natin ito? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, search the Scriptures. When you open the Bible and you pour through the pages of the Bible, wala ho kayong ibang makikita kung hindi ang larawan at ang pangitain ng isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi natin, Panginoon, na kapag ka ito ay ating titignan at susubaybayan ng maigi, lalo nating makikilala ang kanyang pagkatao na isang tagapagligtas. Ngayong umaga, I brought with me the lesson which I first heard dito po sa Ecclesia. And it has built that faith knowledge in my heart. Ito po yung mga katotohanan ng salita ng Diyos na dapat pong tinatago natin sa ating mga puso because this builds up on our faith. Okay? The Bible says, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Tama po? Na ang salita daw ng Diyos ang siyang nakapagpupuno, nakapagdadagdag, nakapagbibigay sa atin ng pananampalataya. Okay? So yung apat na payak na katotohanan, magsimula po tayo. The four basic truths. Unang-una, yung una pong katotohanan, the Bible says, and as it is appointed unto men once to die. Yung salangguhit po, dun po sa ating binasa. Alright? Yun po yung unang katotohanan. The Bible says, death is sure.
Death is an appointment. It is appointed unto men once to die. Minsan daw mamamatay. Okay? Wala po itong pinakaiba sa lahat ng uri ng tao. Hindi po tinatangi rito, hindi po sinasabi na ang mamamatay lang yung mamahihirap. Ha? Yung walang pambayad sa ospital kapag ka nagkasakit. Ha? Yung pong nagkaroon ng malubhang karamdaman. Ha? Ang mamamatay lang yung mga matatanda. Hindi po sinasabi ng Biblia. Okay? Katunayan, kung ikaw magpunta doon po sa sementeryo, kung saan nandun po hantungan at himlayan ng ating abang lupang katawan, alright? Makikita po ninyo pag bumasa kayo ng mga lapida, makikita niyo mga edad ng mga nandun pong nakaratay. Tama po ba? Merong 90 anyos, 70 anyos, huwag natin sabihing 61 years old kasi yung edad ko ngayon 50 years old, 20 years old, tama po ba? 16 years old, nagkaroon ng isang estudyante. At the peak and the height of his, malapit na siyang graduate third year doon po sa University of Makati. 20 years old, met a motorcycle accident. Several months na lang, graduate na. Okay? Then, you could see a lot of those different sizes. Meron pang 3 years old, 0-year-old. Tama po? So, death comes to all men. Meron pong dakilang pangulo na nakahimlay ngayon. Doon po sa, asang sementeryo yun? Alright? Meron pong mga ilan na pinaglagakan ng kanilang mortal na katawan. Meron pang mga tanyag na ginawan pa ng monumento, ginawan ng musoleo, ang kanilang mga pinaglagakan. Okay? Pero ang katotohanan nito, kaibigan, sabi po ng Biblia, lahat po tayo ay mamamatay. This is one appointment that you and I will not make. Hindi ikaw ang magtatakda nito. Hindi mo isusulat sa diary mo, ganitong araw, ganitong petsa, pag ako ay naging successful na, pwede na ako mamatay. Edad 50 anyos. Tama ba yun? Magagawa mo ba yun? You could make any other similar appointments. Pero alam nyo, itong appointment na ito, hindi ikaw ang may takda. And it is sure, it is certain, it is an appointment to every man. Tignan mo sarili mo. Akala mo malakas ka pa? Bata ka pa? Pakiramdam mo, hindi naman para sa akin na mensaheng yan kasi bata pa ako. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil walang nakakatiyak ng ating panahon. Alright? The Bible says, it is appointed unto men once to die. So the first basic truth is, death is sure. It is certain. It will come unto all men. Pangalawa po, ano po yung pangalawang katotohanan? The second basic truth. Pag binasa po natin patuloy, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Pagkatapos daw po ng kamatayan ay ang paghahatol, ang paghuhukom ng Diyos. Again, lahat po tayo ay haharap sa Diyos mag-isa. Wala kang kasakasama dyan. Harap ka sa isang banal na Diyos, a holy God. Right? And there you are. If you are that soul, facing God, and you are without Christ, wala kang Kristo sa iyong puso't buhay. The Bible says that there are two destinies. Dalawa pong eternal destinies. Heaven, the place and the abode of God, together with God and the Lord Jesus Christ and the host of angels. And the Bible also speaks about a dreary place, a place called hell. Dito po, right at the inner core, kung saan nandun po ang nag-uumapoy, na init ng impyerno. Katunayan, kung meron po mga bulkan, kung saan iniisip natin, saan ba nanggagaling yung init niyan? Saan ba nanggagaling yung pagputok ng mga asupre at kumunoy ng apoy? Ito po'y nanggagaling doon po sa kinalagitna ng ating sanlibutan.
And my dear friend, you will be going to that place if you are unprepared. Okay? Tingnan po natin kung sino yung mga tutungo sa lugar na ito. Buksan po natin sa Revelation chapter 21, verse 8. What does the Bible say? Tingnan po natin. Magbukas po tayo ng Biblia, ipakita po natin sa ating mga kaibigan. Tingnan po natin na yung ating mensahe ay narito po sa salita ng Diyos. The pure gospel of the Lord Jesus Christ. The Bible says, but the fearful, yung mga matatakutin. Takot saan? Takot sa lindol, takot sa kamatayan, takot sa pandemic, takot sa sakit. Ha? Ano pa? Natatakoting mamatay, hindi handa. The unbelieving, walang pananampalataya. Alam mo, kung meron kang takot, it only means you don't have the faith of the Lord Jesus Christ. And I pray, after this short message, you will receive that faith that comes from the Lord Jesus Christ, that biblical faith that only He can give you. The unbelieving, merong relihiyon, pero walang pananampalataya. Kilala na mayroong tagapagligtas, pero hindi pa ligtas. Naunawaan niyo po sana ang aking sinasabi. Alright? Ano pa? Sino pa yung mga tutungo rito? Murderers. Mamamatay tao. Warmongers. Mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam. Sino pa? Sorcerers. Mga mangkukulam. Alright? Even those unknowingly you're practicing, you're actually entertaining witchcraft. You're allowing witchcraft to come to your homes. Nagbabasa ng astrology. Alam niyo po ba, yung siyensyang yan, supposedly a pseudoscience, ito po ay ano po? Pagtitiwala saan? Sa mga tanda ng mga panahon, mga heavenly bodies, kasama po yan sa sorcery. Okay? Nakikinig ka sa mga manggagamot. Meron pa ba nito? Sa probinsya, nilalawayan yung noo mo o yung bata. Kaawa-awang mga bata. Nilalapit nyo sa mga albularyo. Ginagawa nyo po ba to? Then you're practicing sorcery and allowing the devil to work in your lives. Nagtitiwala ka sa mga panggagawang yan, ng mga manggagaway. Sana po, matuto na po tayo. May this be a warning to those that do not want to go to hell. Because hell is real. Totoo pong may impyerno. Kaya nga po, naparito ng ating Panginoong Yesus upang tayo iligtas. Christ, the Lord Jesus Christ came down on earth one day, but He was sent by the Heavenly Father on a rescue mission. Bakit po? Dahil ang tao po, hindi niya sukat, kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit? Kaibigan, magagawa mo ba? Bitbitin mo nga yung bangko mo. Subukan mo nga iangat. Yung bangko mo lang, di mo mayangat eh. Ikaw pa, makarating sa tuntungan ng Diyos. Okay? Mamaya makikita natin anong kaparaanan upang matakasan natin. Upang tayo ay malayo sa kapahamakan. The third basic truth, ano po sabi ng Biblia? So Christ was once offered to bear the sins of many. Yung po'y nakasalangguhit right now. Alright? Ano po ibig sabihin nito? Si Jesucristo daw ay nag-alay na kanyang buhay upang ipambayad, upang ipantubos sa ating mga kasalanan. Tayo po'y alipin ng kasalanan. Tayo po'y alipin ng dyablo. Alam niyo po ba, na kung ikaw ay isang tao, ikaw ay makasalanan, alipin ka ng dyablo. Hanggat wala ang Panginoong Yesus sa iyong puso't buhay, ikaw ay alipin ng dyablo. At gagawa ka ng kasalanan. At alam mo, para malagpasan mo yan,
Kung nais mo nang sumunod sa Panginoon, nais mo makinig sa Kanyang salita, ang mabuting balita, kinakailangan mo lamang magsisi ng iyong mga kasalanan. Yan nga po ang tanging ginawa ko nung ako isang estudyante pa lamang. I was 19 years old. I wept for my sins. I saw myself going to hell. Nakita ko sarili ko patungo doon sa kapahamakan. And I saw a blessed Savior, a wonderful Savior from the Bible. The gospel of the Lord Jesus Christ was preached to me. The Bible says that I only need to call upon the name of the Lord, and thou shalt be saved. And that I did. Ginawa ko po yan. Okay? Si Kristo ay nagbigay na kanyang buhay doon po sa krus ng Kalbaryo. Dito po sa ating eklesiya, wala kang makikitang krus. Hindi po katulad sa isang reliyon na naroon po hanggang ngayon, nakapako si Kristo. Larawan ng isang reliyon na walang kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Walang kapangyarihang magpatawad ng ating mga kasalanan. Pero alam nyo, ang ating Panginoong Hesus, isang araw, pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. And you'll see that right here in this book, this blessed book. The book that I'm holding right now. The power of God unto salvation. Okay? Dito po, nakabatay ang ating kasaysayan. It's already, anong year na po ngayon? Year 2025, the year of the Lord. Ibig sabihin po niyan, AD, after the death of Christ. 2,000 years back, we look back to the cross of Christ. Kapag kamahal na araw, muli, napapaalala sa atin yan. Ang ginawang kamatayan ng Panginoon. Pinagbayaran niya ang kasalanan mo upang ikaw ay hindi na magbayad pa sa iyong mga kasalanan. You no longer will die in your sins if you will accept the Lord Jesus Christ in your own heart and life. Repent of your sins and take Him as your Lord and Savior by faith. Christ is our sin bearer. Pinasan niya, tinangan niya ang lahat ng ating mga kasalanan doon po sa krus ng Kalbaryo. And He's just calling you. In Matthew 11 verse 28, ano po sabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Napapagod ka na ba sa iyong buhay? Sa buhay mo sa kasalanan? Ba't hindi ka makinig ngayon sa tinig ng Panginoon? The third basic truth, ano yung pangatlong katotohanan? Christ is our sin bearer. He was once offered at the cross to bear the sins of many. And to all, and to those that will come and receive Him by faith. In John 1:12, the Bible says, He would make them a part of His family. You will become a child of God if you will receive Him by faith. Okay? And the last basic truth, we'll go now to the last part. Ako po'y malapit na magtapos. Habang ang pong mga mananampalatay na nanalangin upang kausapin po ang ating pong mga tagapakinig. Basic truth number 4, shall He appear the second time without sin unto salvation? My dear friend, dearly beloved, this is our blessed hope. Amen? Jesus is coming again. He is coming soon. Amen? Tignan po ninyo ang kaganapan doon po sa Mateo, Kapitulo 24. Nagaganap na po lahat yan. Mga bagay-bagay na yan. We no longer will go through that entire chapter. But you will see Jesus Himself declaring what are the signs of His second coming. What are the signs of the times? Lalo pong nagiging matigas, nagiging marupok ang puso ng tao. Ayaw na makinig sa mensahe ng kaligtasan. Ang hirap mag-imbita ng bisita papunta sa eklesiya ng Panginoon. Makinig sa isang Bible study. You know why? Because they have been distracted. Piniringan, tila ba piniringan ng kalaban? Piniringan ng diablo ang kanilang mga paningin. Pinasaka ng earbuds sa kanilang mga tainga.
I worry a lot when I see teenager walking on the streets, naka-headphone. Tila ba walang pakialam sa mundo. That only shows the attitude of this generation. Walang pakialam. Walang pakiramdam. Tama po ba, mga parents, mga old folks? Wala nang paggalang sa mga matatanda. Okay? Ayaw na makinig sa mga guro. Kine-question ang turo ng guro. Disiplinahin mo, magre-rebelde, magsusumbong. Hindi tatanggapin ang pagtatama ng kanilang mga buhay. Ibang-iba po ang ating panahon. Sana po ang ating mga kabataan, turuan natin. Sanayin natin silang makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba, mga magulang? If it is in your care na meron kayong mga young ones na inalagaan, remind them. Give them the message of salvation. The Bible says, Jesus is coming again. But my question to you, my dearly beloved friend, kayo na mga bisita namin ngayong umaga, you were not here for any other purpose, but only to hear about the blessed gospel, the one that will save you from your sins, the Lord Jesus Christ. The message of the gospel is that we have a wonderful Savior, the Lord Jesus Christ, and willing to save you from all your sins, forgive you of all your sins, and take you with Him, and give you everlasting life. Magbabalik na po siya. To many people, He will come like a thief in the night. Sa maraming tao, kanyang pagbabalik, tila bagang sabi rito ay isang magnanakaw na umatake sa gabi. Walang nakakaalam. Tama po? Nakarinig kayo ng ninakawan doon sa kanto o doon sa kabayanan ninyo, in your community? Yung magnanakaw bang yan, tumawag muna, nagsabi, maghanda ka. Darating ko sa ganitong oras, ganitong araw, habang nahihimbing ka. Ganun po ba? Pero when will He attack? When will He come? At the time that you are at peace, wala kang iniisip na kung ano paman, wala kang pakiramdam, wala kang pakialam. Alright? He will come. Jesus will come. To many, He will come like a thief. Okay? Yung pong magnanakaw na yan, kapag ka siya'y umatake sa isang tahanan, ano po ang gagawin niya? Ano po yung kukuhain niya? Kukuhain niya yung mga lumang damit, yung mga lumang dyaryo, yung sira-sirang tsinelas. Yun po ba kinukuha niya? Natatawa po kayo, no? Pero, tanga naman nung magnanakaw na yan. Pero alam niyo po, yung magnanakaw, yung totoo, ang intent niya talagang salakayin ng tahanan mo. Ano pong kuhanapin niya? Halughugin niya yung bawat silid, yung mga taguan mo. Alright? Anong hanapin niya? Pera, ginto, pila, kung meron pa, diamante, alahas. Alright? Lahat ng may halaga. Kukuhain niya those precious things. Alam mo, kaibigan, one day, I will be taken up to the air, or if death overtakes my life, then one day I will open my eyes in the presence of the holy and living God in heaven. Pero alam mo, yung mga taong walang Kristo sa kanilang puso't buhay, unprepared, unbelieving, with religion but with no hope, with religion but with no forgiveness of their sins. Hanggang ngayon naghahanap. Alam mo, hindi mo babantayan ang pagbabalik ng Panginoon. The Bible says, "Behold, He cometh. He cometh in the clouds." And those that have prepared their lives to meet the Lord will see Him and will meet Him in the air. Okay? Kaibigan, nais kitang tanungin, ikaw ba ay nakahanda na sa huling kaganapang ito? When Jesus takes those precious souls with Him, those that have claimed Him
as their Lord and Savior by faith. Yung po ang uunahin niyang kuhain. Kaibigan, paano naman ang mga kasama mo sa tahanan? Ikaw lang ba ang aangat? Ikaw lang ba ang kuhain ng Panginoon? Paano yung mga iiwanan? How about those na kasama mo? Meron kang responsibilidad. And that is why you're still listening and hearing this message of warning. Upang sila ay iyong sabihan. At sila rin ay iyong makasama. Okay? Kaibigan, ito ang 4 na payak na katotohanan. The 4 basic truths. Una, death is certain. Pangalawa, after death is the judgment. Saan tutungong yung kaluluwa. Pangatlo, Jesus is our sin bearer. You can make Him the Lord and Savior of your life after this invitation. You'll be called upon to receive the Lord. And finally, Jesus is coming soon. Nakahanda ka na ba? Weary one, weary traveler. Madalas sinasabi nating mahal na pastor, napapagod na siya sa dami ng kanyang alalahanin, sa dami ng kanyang pangnais panggampanan, at sa dami ng mga tao na kanya nang nadala sa paanan natin, Panginoon. How about us? Tayo po. Ilan na po? May tuturo po ba natin? Mabibilang po ba natin sa ating mga kamay yung pong mga mahal natin sa buhay na naakay natin sa Panginoon? Christ is coming again. Will you be ready? Why don't we pray right now? Tayo po'y mananalangin. Ako po'y magtatapos na. Let's have a moment of silence. Tayo po'y pumikit. Beloved brethren, anong nais ipabatid sa iyo sa mensaheng ito? Nakahanda ka na ba tunay sa pagbabalik ng Panginoon? How about your loved ones, your friends, mga kasama mo sa opisina, sa kabayanan, sa iyong community? Have they heard about the good news? Huwag ka na maghintay pa ng iba na magsabi. Ikaw na ang gagamitin ng Panginoon. Just ask the Lord, Lord, use me to share the gospel. And I would be a witness to my loved ones. Sa iyo naman na aming mga bisita ngayong umaga, nais kitang kausapin. Nais kitang tulungang makalapit sa ating Panginoon. Katulad ng ako ay edad 19 anyos, ako po'y inakay sa isang panalangin. Okay? If you are here this morning and you want to pray to receive Jesus into your own heart and life, the Bible says He will come into your own heart and life. Sabi po dito sa Revelation 3:20, as I have the red letter edition, ito po yung mga salita at winika ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya rito, behold, I stand at the door and knock. If any man will hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Masdan, sabi at winika ng ating Panginoong Hesus, ako ay nakatayo sa pintuan ng iyong puso't buhay at kumakatok. Kung ang sino mang tao ang makarinig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ay papasok ako sa kanya. Kaibigan, if it is your heart's desire and prayer to allow Jesus to come into your own heart and life, yung pintuang yan ay ang pintuan ng iyong puso't buhay. Why don't you accept Him into your own heart and life? Repent of all your sins. Repent of all your wrong beliefs and surrender your life. Surrender your all to Jesus. Manalangin kang katulad nito. Sabi mo sa panalangin mo, Panginoon, sabi mo sa iyong mga labi. Hindi ka sa akin nananalangin. Nananalangin ka ngayon sa isang buhay na Diyos na nakikinig. The Bible says that where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Sabi mo sa panalangin mo sa iyong mga labi, Panginoon Diyos,
inaamin ko na ako'y isang makasalanan, nawawala, naliligaw, patungo sa kapamakan. Wala akong paghahanda sa aking buhay. Sa katunayan, kung ako'y tatanungin ngayon, kung ako'y mamatay, saan pupunta ang aking kaluluwa? Hindi ko alam. Subalit, salamat po sa mensahe ng kaligtasan na napakinggan ko ngayong umaga, na si Kristo Jesus ay naparito sa isang makasalanang katulad ko. Ako po ngayon ay lumalapit, naninikluhod, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat kong kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon Diyos, sa aking mga kasalanan. At ngayon din po, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso't buhay. Panginoong Hesus, pumasok ka ngayon din. Patawarin mo ako sa lahat ng mga kasalanan. Bigyan mo ko ng bagong buhay. Salamat po sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa araw ng aking kaligtasan. Ako rin po ay nananalangin ng aking mga mahal sa buhay rin ay makakilala sa iyo. Salamat po sa araw ng aking kaligtasan. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Amen.